Yo, what's up? Andito ulit ang inyong lingkod na si EJ Power at nandito tayo ngayon sa Hot Takes kung saan tatalakayin natin tong bagong upload na battle ng Flip Top. In-upload mga 2 days or 3 days ago. Excited ako mapanood to. Hindi ko pa napapanood. Ito ay ang Marshall Bonifacio versus MP3. Yan. Isa sa mga dahilan kung ba't gusto kong igawa ng reaction video to is kasi si MP3 ay lalaban sa parating na Vuelta Balentong 11. Alam naman natin yung kargada ni M-Site pag sumasampa sa entablado. Laging handa yan. Naglabang kami ni M-Site dati, nasunugan siya pero nahanda pa rin siya. Hindi siya madaling talunin kung tutusin. Ngayon, ang weird lang na bigla siyang nakalaban ni MP3 na ang laking jump yun para kay MP3 at eto na yun parang kailangan niyang talunin si M-Site para umangat siya sa rankings at mas makakuha siya ng spotlight ng bigger name. Yun lang yung opinion ko doon. Yeah. Shoutouts nga pala sa mga nanonood ng live ngayon. Sa pinakaunang pumasok kay Viel Angelo Reyes, kay OG Nar, Aldrin John Reyes, Mabdula Calmunir, kay Nofur, kay Mercarlo Pareño, kay Daiki na laging nanonood ng live ko. Yeah, mga na familiar na sa akin mga pangalan nyo. Shakil Tumaning. Yan. Kanina walang sound kasi, tapos tinulungan nila ako paano ibalik yung sound nung live. Wala ba akong nalampasan? Kay John Mark Macale. Kay Popcorn 2. Sino pa? Emmanuel Baloloy. Yan. At kay Jarel Lazo. Shout out boss from Bilibid. Sana makasama ka namin dito. Huwag naman. Teka, paano kayo nagka-wifi dyan sa Bilibid? Grabe na, mga upgraded na yata mga kulungan dyan. Yun, tinatanong ni Daiki, ba't wala sa Kripley Marathon yung isa buhay ni Kripley? May dahilan kung ba't hindi ko sinama yung sa isa buhay run ni Kripley kasi ang imamarathon natin na next is yung isa buhay 2025 yun na-spoil ko na kayo. Tapos Daniel Rapa, shoutouts din sa'yo. At sabi ni Viel Angelo Reyes, di ako maalabas ng CR, may ipis sa pintuan. Tiisin mo na muna daw, sabi ni sabi ng ipis. Pero yun, simulan na natin panoorin to. Di ko pa napapanood, fresh ko maririnig to. So yeah. Shoutouts sa John Leo, shoutouts kay Ichoboy, Get Better agad. Tas sa kaliwa naman, Surigao, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay MP3. MP3 ang bumadibag kay Kripley sa judges. Makainit, makahagit ang kahumot sa imong Ganda ang kanta na MP3 Shoutouts Serve League Asylum, Nilang Katay, Rapolo, Dumudoong, and Dark Horse Clothing. Thank you. Pero kidding aside, regarding dun sa judging ni MP3 sa laban ng Kripley versus Ban. Ako kasi gets ko iba yung atake talaga pag live. Iba yung atake na sa replay. Pwede sa live, panalo talaga si Ban. Pero pagdating sa replay, panalo si Kripley. And knowing na yung lahat ng battle sa Flip Top, gina-judge talaga sa live. So, kung sino yung paningin mo na nanalo sa live, yun yung maboboto mo, di ba? So, hindi rin natin masisisi kung yun yung nasa pananaw ni MP3. Yun. Sana stop the hate na, or kung di man ma-stop, yung tama, di ba? Go.
Magkakasama sila sa dumuduong record sa nanalo ng Coitos. Si Marshall Bonifacio, pinili ni Mauna. Si MP3. Gubat 15, pakinggan natin. Unang banat, MP3. Oh. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng isabuhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung... Oo nga, no. Ang gandang, ang ganda ni MP3 na si Marshall, lahat ng pagsali niya yata sa isabuhay, nalalaglag siya every, like first round. Yung una niya yatang sali, nalaglag siya kay Balakid, tas yung pangalawa kay Invictus. Ewan ko kung, pangatlo kay Vitrum. Sumali din pala siya nung last year, na laglag agad siya nung nakalaban niya si Vitrum. So, isa pala sa mga isabuhay first rounder to si Marshall. Yun, gandang silip lang ng angulo. Nagpalaglag ako sa unang round ng isabuhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Oh, okay. Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sak Maestro. From Mindanao, nag-boom sa gubat, may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na Marshall. Tangina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa gubat, ikaw naman yung susunod na cancer. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang Elias tumatagal, fan. nagiging Hindi ko gets yung Elias fan. Pa-comment na lang sa sa mga nakakaalam. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Kasi pansin nyo, si Vitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa iyong yapak kung ikaw yung inaapak-apakan? Tangina, ang ganda nung setup, ang ganda nung papunta dun sa punchline. Simple lang yung punchline niya kung tutuusin, pero yung kung paano niya explain yung mga setup bago yung punchline, ang ganda na si Vitrum, siya yung naging unang stepping stone ni Vitrum bago siya maging parang matanggap ng mga tao. Tapos si Mr. Lefty, kaya sumikat dahil binadibag siya. Yun, tangina, ang ganda. Tangina, umaarangkada agad si MP3 dito sa round 1 Ibang MP3 to dun sa napanood ko na nung laban niya ay Cripply. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan pa lang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Putang inang yabang nito ni MP3, no? Sino si Jamal? Si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang congratulations din! Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na...
ganda ng pangapalaman ni MP3. Pang-mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Top at bottom ka lang naging between. Tang ina. Though may mga gumamit na nung wordplay na between na star sa between na gitna, pero ang ganda ng pagkaalaro niya dito sa top at bottom ka lang naging between. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose. Lose ni Mushal. Di ko alam pa comment kung ano ibig sabihin nun sa mga tropa kong Bisaya dyan na nanonood. Kasi all you ever do is lose. Lose ni Mushal. Yeah. Maliban kay J Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang. Lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago. Ika'y di pa rin nag-spark. You're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Yeah. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Yeah. Kaya, di na to yung MP3 na nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Malakas na round 1 mula kay MP3. Ibang MP3 yun. Kumpara dun sa napanood ko against kay Cripply. Mukhang maganda tong laban na to. Sana makasabay si Marshall dito. Tangina, medyo hindi naman sobrang laki pero malayo-layo yung hahabulin niya. Medyo hindi lumaylay, may bumaba lang energy sa round 1 ni Marshall, pero yung gitna niya ang daming doon, magagandang punchline doon. Yung mga siguro sa first half, dulo ng first half papuntang gitna, yun yung malakas na moment ni MP3. Panoorin natin yung round 1 ni Marshall. Hilom lang, kaya basta mag-choke ba? Yo! Pride parade sa gawas. Nawala. Dapat na alam to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa kang under bitch. Israel? So, una sa lahat, Free Palestine. All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Yo, I say gods must be crazy. Medyo off yung niya, no? The battle niya. Yeah, yun. Parang delikado yung mga ganun eh. Parang madadamay nun yung buong round mo kung sablay mo sinimulan yung round mo sinimulan mo yung round mo ng sablay na rebuttal. Pwede nyo maapektuhan na yung buong material mo ng round 1. Yun. Easy. At 2 sub-Saharan ang nagtuos. Maganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Naku, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Tunog white boy pag nag-write raps, kahit ang skin pang kalabaw. Ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag-write brad. Pang-help in need tong hand to mouth. Maalamat tong mic drop, rest in peace, maamba out. Rookie daw, yung label inaccept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na. Ito real talk lang Tangina, mas matanda pala sa akin si MP3 kasi nakasama ko siya nung Gubat 13. Tinanong, hindi ko na sasabihin yung yung mga edad namin, pero tinanong ko siya, ilang taong ka na? First time ko siya makita din ng personal.
Nung nagkasama kami. Sabi ko, ilang taong ka na? Sinabi niya yung edad niya. Tapos, putang ina, mas matanda ka pa pala sa akin. Kasi expect ko mas bata siya sa akin eh. Pero, tangina, mas matanda pa pala. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na! Kaya ka gumagana kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra. Kahit lumika ay stupid, greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry kasi 30 tapos rookie card mabenta. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit ka sagad, binabandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya bayot! Medyo yung Crip Bloods na na wordplay na play parang overused na para sa akin. Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala pag walang data na pang stream. Kasi olat sa pitaka, YouTube tas MP3 yung format ay pirata. Kapag tunog ay inusisa, kapag tunog ay inusisa, Shit. Come on, Marshall, come on. kapag tunog ay inusisa, hindi ka panikad. Lalo, ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, Daran nila, batch 2015. Mas matanda nga sa akin eh. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paanong advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming, dito pasado sa aming era, pag nilipat ng kategory, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. Fuck. Tangina, sayang. Ang ganda nung tinatalakay na angulo ni Marshall. Hindi niya lang nasasabi ng maayos. Hindi niya na-elaborate ng maayos. Parang may simplest way para sabihin yun. Yung mga angulo niya na yung rookie mistake shit ni MP3 na alam mo yun, yung rookie excuses ng mga pagkaamali ni MP3. Parang doon niya pinapaikot yung angulo niya eh. And sakit na talaga ni Marshall, no? Yung hindi malinis na performance. Nag-stutter siya palagi. Kahit pansin ko na yun ng mga early days niya rin sa flip top. Pinakamalinis niyang performance siguro yung kay GL nung Ahon 13. Yun na yata. Kailangan ko ulit siyang panoorin yung ibang laban niya. Pero yun so far yung pinaka na tumatak na malinis na performance niya para sa akin. Pero yun, di ko alam but nagkaaganon lagi si Marshall sa bawat laban niya. Nag-stutter siya, tapos slight choke, pero nababawi niya naman. Yun, sayang, madumi lang performance niya. Tapos si MP3, nakita naman natin nung round 1 ni MP3, umaarangkada agad. Yun, sayang. Shoutouts muna nga sa sa mga bagong pasok dyan. Tinatanong ni Andre, may take two daw ba yung GL versus MR? I-upload ko yung uploaded version nun. Though, di ko lang na yung live. Sorry kung di mo naabutan yung live. Pero, nagla-live ako usually dito sa YouTube. Tiyempuhan lang. Walang schedule. Pero kung kailan ko lang matripan talaga mag-review. Yun. Popcorn 2, can't wait sa laban mo sa Ahon Lods. Hindi pa sure. Sino ba to? King Mickey Mouse, shoutout sa'yo. At kay Hutch, HUTCH.
Shoutouts din kay Om4RX. Di ko alam paano i-pronounce yung pangalan nyo. Cassandra Prater. Luslus ni Musal. Ang ibig sabihin pala ng luslus ni Musal ay banlag. Yan. Tinatanong ni Michael Muyko, nasa US daw ba ako? Nasa US ako ngayon, guys. Kaya medyo maaga dito. Alam ko ano na dyan, madaling araw. Pero yun, sayang yung round 1 ni Marshall talaga. Una sa lahat, off yung ano niya eh. Off yung rebuttal niya sa round 1. Doon pa lang maapekto ano. Pero, nung inispit niya na actual material niya, kala ko aarangkada na siya kasi ang lakas nung ano niya eh. Nung pagkaka-spit niya nung mga first 2 lines niya. Kaso, yun nga, parang sloppy na medyo madumi. Tas si MP3, komportable, mararamdaman mo. Feeling ko mas magiging komportable na sa round 2 si MP3 dahil, ayun na, naramdaman niya na nanghihina si Marshall dito. Kumbaga sa pating parang nakaamoy na siya ng dugo. Yan, tingnan natin kung ita-take advantage ni MP3. Yo, tangina, maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, kesa naman sa'yo, tol. Tumatay ka habang bumabattle. Real talk! Ha? Nung ahon 13, alam ba to ng mga repa pips? Habang nagbabattle sina Emzite, natae siya sa kanyang brief. Totoo. Akala niya utot lang daw. Puta na, misinterpret. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansones kanyang puwet. Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape niyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Mahiya ka naman daw. Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Binyahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Yeah, idol? Medyo off yung comedy, yung angle sa ni MP3. Medyo off yung comedy niya. Di ko alam. Off talaga yung punchline. Hindi lang sa pag-deliver niya, medyo off yung punchline. Yun masarap? Yeah, idol? Jogging tayo minsan. Yan. Si John Leo kasi naaalarma. Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang yung pitaka. Kaso pagbunot mo sa yung bulsa, may nalaglag din na shawarma. Mababaw lang ba, Shal? Pues sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yang flow mo na slow mo, tas madalas pang nagsistutter. Pinuna mo pa si Acer, pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? Kasi kung rapper ka talaga, ba't panay ka stutter, tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat, walang hiya. Kaya ka walang hits at ang bumilib mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mo, i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban. Wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. Ako, may problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknang puta, bagong paboritong MC ni Batas. Yeah! Ayabak. Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Kasi Marshall, ikay flawed na Makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko kailangan na gawin. shit. MP3 nagpo-flow. What the fuck, dude? Tignan natin yan. Tangina. Ulitin natin. Mo.
Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko to kailangan na gawin, pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa'yo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol walang aura. Feeling sick pag nag-speak tong bitch. Pero if my beat, ikay off parang abra. Di ka naging top. Di ka naging top tier sa tagal ng karir mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-stand still. Pagdating sa battle, magaling ka nga umagi, pero tangina mo ka, tsaka lang may upbill. Kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap skills. Pero at least kasing tindi mo na si Mzite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa gubat pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon, di mo pa rin nalagpasan. Dating rising star, kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabattle man ang musika, nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa Trill MC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka! Wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Tang ina na-trap si parang Marshall doon. Para siyang para siyang nadali ng patibong na laglag sa patibong na puro patusok eh. Tang ina. Ganda. Nabasa ni ni MP3 yung siguro nabasa niya sa mga past battles ni Marshall yung yung mga body language niya, yung gesture niya, yung attitude na siya stage. Trap. Ganda. Knockout punch. Ganun gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Di ba lagi mo kung inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Ano sabi ulitin nga? Di ba lagi mo kung inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Grabe, lakas. Okay, ang ganda nung round 2 ni MP3. Marshall bawi. Napakagandang round nun ni MP3. Mabagal sa umpisa pero takin na. Yun yung importante, paangat. Kaysa yung pababa. Etong round na to, paangat to. Huwag ka mawalan ng kumpiyansa, Marshall. Kaya mo yan. Yung naglaban kayo ni Pen Pluma, akala ko siya iyong talagang sisibakin. Pero naging bakla din dating nung sinabi mong you're finishing him. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-run kung ba't hindi ka bading. Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa. Siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tataka ng kutsa mga maling pakilala. Bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, binot na, hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang Motos MC ni Crip kahit imbentong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit di sentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde, ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay? Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay?
I got a family! May anak ako! Ang ganda ng ano eh, ng atake ng angle ni Marshall, pero mas ano eh, mas masasabi niya pa na mas malinaw eh, ng mas simple para mas madaling ma-receive ng mga nanonood sa kanya, mas madaling ma-absorb ng mga nanonood sa kanya. Yan. Ang ganda ng pagtalaan niya sa angle, kaso di niya talaga na execute yung mga words ng maayos. Ewan ko. I got a family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya ihak. Isa pa. May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha, kaso Wari Padilyang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, paggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, banggit pamilya. Nakabuo, may pinagpasahan ng dugo. Feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa crypt di mabisa? Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basyan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka pang swagger. Tory ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang Drake, pag question, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante yung katotohanan. Sa nerdong palahikbi. Kasi kahit peke, nanunuot, tumiterno ng matindi. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan. Pero ikaw hindi. Ganun ulit, no? Medyo mas malinis ng konti, pero may mga ano pa rin. May mga, pansin mo na nagpo-pause siya. Parang hinuhugot niya yung next na line niya. Feeling ko kasi mas nagpo-focus talaga si Marshall sa sa sulat kaysa sa practice. Yun yung parang mga misconception ng ibang MC na ipe-perform mo siya ng live eh. Kailangan mo siyang practicein talaga ng maayos. Baka hindi lang basta sa sulat talaga magfo-focus. Kailangan mo talagang upuan yung pagsusulat. Kailangan mo focusan yung pagsusulat. Pero wag mong pabayaan yung kung paano mo siya i-deliver dahil una sa lahat live mo yan na ipe-perform. Yun. Lagi kinakain ng kalaban si Marshall. Sabi ni King Mickey Mouse, lagi kinakain ng kalaban si Marshall. Di alam kung pick lang ba lagi kalaban niya or sakit na niya talaga. Hindi, kasi kung alam mo yun, sasabay ka talaga kung pick yung kalaban. Feeling ko nga dahil nga mas ang pagkaamali siguro ni Marshall. Feeling ko lang hindi ko sure kung ganito talaga yung nangyayari. Feeling ko mas nagfo-focus siya sa pagsusulat kaysa sa pagpa-practice. Kumbaga hindi niya siguro once na na masaulo niya na, feeling niya sa ulo niya na yung lines niya, hindi na siya masyado magpa-practice. Yun. Boss, tinatanong ni Mickey Mouse, Boss King Mickey Mouse ulit, boss, kailan ulit collab nyo nila Lance at Creep? Sobrang lap trip ng mga review nyo, sobrang contagious din ang tama ni Lanceta. Pag nagtugma-tugma yung schedule namin, syempre may mga kanya-kanya kami inaasikaso ngayon. Tulad niyan, mga tulog na sila. Ako gising. Lakas magsulat ni MP3, pati yung antics niya, pasok. Lahat medyo hirap lang siya i-modulate yung boses niya. Yun siguro yung kailangan niyang i-work on. Nandun na yung confidence niya eh. Mas matigas na na delivery. Yun. Sabi ni Jericho Legaspi, malakas si Marshall, lagi lang natataon na ang mga katapat niya, mga pumuputok na yung pangalan sa liga or may hit pa sa mga nakaraang laban. Hindi rin pwede maging excuse kasi talaga yun eh. Kasi kung may way para mabasag mo sila, may way para ipatayin mo yung hype nila eh. Alam mo yun, kung i-hit mo yung tamang weak points nila. Yun. Yun, tingnan natin.
First 2 rounds, MP3. Malinaw naman na eh. Alam mo yun. Tingnan natin round 3 ni MP3. Ang sakit naman. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang iyong malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin kalaban. Puta. Tapos nag-gay angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal, habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer, nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Putya, di umuuwi kapag hindi binabayaran. Inispoil nyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Dito nakitaan ang galing, kaya di nakita sa nanggaling. Sa naukit mo na strategy kay nahuli at na-trap. Napaka-stupid at ang wax. Acer yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap. Iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di sa pagbubuhat bangko. Pero ako sa Surigao, nag-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa nung ikay nandun pa sa iligan. Oo, tol, dito sa liga, ikaw ang bigger star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit dun man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Piniflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, piniflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-very support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator, tong animal ay walang right, sumisip-sip ka lang sa mga host na parang parasite. Kilala na kita, Marshall, ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Isang MC galing iligan, dun siya unang tinanim pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinatyanay puntag Bisaya. Hindi ko naintindihan yun. Sinabi niya, pero feeling ko magkita tayo sa Rapolo o bang battle tayo ng Bisaya. Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko. Tapos na round 3 niya. Ang ikli ang ikli na round 3 niya. Pero, pinakamahina sigurong round to, yung round 3 niya. Hindi lang ako na-convince dun sa angle. Siguro kung mas na-elaborate niya pa na mas maayos. Yun lang, yung ano lang. Hindi ako masyadong na-convince eh. Tingnan natin round 3 ni Marshall. Pero solid pa din. Tsaka pansin ko medyo na rin siya. Parang naging sloppy na rin pagka-deliver niya. Kasi round 3 na to, ito yung kung tutusin, ito dapat yung pinakamalinis mo, pinakamalakas. Kumbaga, dapat yung karakas mo dito, parang gusto mo nang pumatay. Gusto mo na talagang patayin yung kalaban mo. Yun. Pero solid pa rin na round 3 kay MP3. Tingnan natin. Round 3 ni Marshall. Last na. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Ako,
Di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya kahit mag-twist man to ng linya ko sabihing wak ang pagka-right, walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic ngayon nagpapakamatay kasi pag artist merong logic, he don't wanna be alive. Nag-surrender ka kay Cripply kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke laban kay Vitrum. Unang round din na sa ulo, pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Kaya, kaduda-duda tong damuho, panong una sa hukbuto. Di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Ina Kaya- talaga ni... Ang galing sumilip ni Marshall ng anggulo. Kaya mataas ang katayuan Parang- pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Convincing. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch! Ayusin mo, tayo mo! Magiging Rico yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo ba? Wala munang gubat. Pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. Teka, So, ang ganda ng Rico yan na na line niya. Putang ina. Sabi mo ba? Sa tama Ulitin natin. ng tayo mo. Magiging Rico yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo ba? Hindi na Wala ano ng tao. Pero ang lakas ng line na yun. Ang gubat, pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. So sampal sa mga linya mo ang laban na tumismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito? Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Kaya tinanggap niya yung laban. Kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron siyang mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yun. Tangina, sayang. Ang ganda ng round 3 ni Marshall. Ganon na delivery, ganon na sulatan, nilagay niya sa round 1 tsaka sa 2. Kanya sana tong laban na to. Kaso, man, 1 and 2 nakuha ni MP3. Round 3 kay Marshall. Pero pinakamalakas na round ng buong laban yung round 3. Ang ganda ng mga punto, ang ganda ng pagka-delivery niya, para siyang gutom na tigre na talaga. Tangina, sayang, nakakapanghinayang lang. Kasi, fan ako ng returns ni Marshall. Yun nga lang, minsan kinukulang talaga siya kung paano niya i-deliver. So, 1 and 2 nakuha ni MP3 para sa akin. Tingnan natin yung round 1 and 2 MP3, round 3 kay Marshall yun. Tingnan natin boto ng judges. So, MP3 yung boto ko sa laban na to. Number 15, Marshall Bonifacio versus MP3. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay para kay MP3. Okay. Gets. Malinaw naman. Ano sabi ni Arik? Hindi. Shoutout kay Marshall. Malaki respeto ko sa kanya. Shoutout kay Mujuong. Yeah. Malinaw naman kay Marshall yun. Ang tanong, MP3, matatalo niya ba si M-Site? Konti pa. Hindi pa yun yung hindi pa ito yung nakikita kong MP3 natatalo kay M-Site. Kasi kung napapansin ko sa laban na to, malakas yung 1. Actually, sakto yung 1 niya. Malakas yung 1 niya. Round 2 niya, yun yung pinakamalakas. Round 3 niya, medyo bumaba energy niya. Alam natin si M-Site na kada round may mga nakatagong baraha yan. Yun yung magiging delikado kung magiging ganun yung
performance niya sa round 3 against kay M-Site, pwede siyang masilat ni M-Site. Konting improvement pa para kay MP3. Pero itong performance niya dito, hindi pa ito yung nakikita kong performance na tatalo kay M-Site. Pero kilala naman natin si MP3, syempre, tangina. Ngayon si M-Site na yung kalaban niya, mas i-improve niya yung sarili niya ngayon. Kay Marshall naman, ang katanungan dyan is, past prime na ba si Marshall? Ano sa tingin nyo? Ako, ang opinion ko, yes, past his prime na siya, pero kaya niya pa ang bumalik. Nakita ko dun sa round 3 niya. Gusto kong makakita ng Marshall na ganun yung performance sa round 3 niya. So, pati sa buong round niya, round 1, 2, 3, yun yung gusto kong makita na Marshall sa susunod niyang laban. Pero sa ngayon, dahil nga, losing streak siya kung tutuusin. Kailan last na panalo niya kay J Black, which is 2022 pa. So natalo siya kay GL. Sinong next niya? IGL? Hindi ko maalala, pero nakalaban niya rin si M-Zite nung Ahon 14, nakalaban niya si Vitrum nung isa buhay. Talo din siya. And ngayon natalo ulit siya kay MP3. So, I don't think na mabibigyan siya ng big name. Siguro one of the rookies or mid-tier yung mabibigay na pangalan sa kanya. And kailangan niya mabodybag yun para manatili siya sa grounds niya. I'm hoping na makakabawi siya mula sa mga pagkatalo niya. Isa pa rin ako sa naniniwala sa kanya. Pwedeng past his prime na siya, pero naniniwala akong kaya niya pa ulit bumalik. Sayang. Marami lang kailangan talagang i-reconsider pagdating sa preparation ng battle. Hindi lang sa pagsusulat Yun. Basa muna tayo ng mga comments. Sabi ni Don King Roy, kasabi ni Senti Kaguya, lakas ng round 3 ni Marshall. Talagang sinira si MP3, while on the other hand, si MP3 halos maglaro siya sa sumbat, kaya di ganun kalakas yung effect. Yun yung kaibahan ng round 3 nila kaya mas credible yung kay Marshall, yung round 3 ni Marshall kaysa sa round 3 ni MP3. Yun yung laban nga ni J Black, yung last na panalo ni Marshall. Yan. Yun lang yung hot takes ko dito sa laban na to. Solid na laban pa din. May mga magic na nangyari din. Pero yun. Salamat sa mga nanood ng live. Kita-kits tayo sa susunod na MC Marathon. Dito MC Marathon. May bago tayong season sa MC Marathon. Yun, salamat sa mga patuloy na nanonood. Ingat kayong lahat dyan.